So, hi ulit guys! It's currently 5 in the morning. Mamaya, bale magpe-prepare na ako. Pero, tatapusin ko lang yung sa green 9 part ko kasi, nag-lock in na ako kagabi. Nag-review until alas 4. Nagre-review lang ako. Umidlip lang ako. Kasi, syempre, kailangan ko pa rin ng kahit konti lang natulog. So, umidlip lang muna ako. Yun yung lang ginawa ko. Umidlip lang ako. So, I stopped at Yes-O. Yes-O is my most memorable, pinakamalaki siyang change sa akin. Sobrang laki niya. Pagpasensyahan nyo na po yung boses. Kasi ilang araw na po ako nagsisigaw-sigaw at mahilig din po ako sa matamis at malalamig. So, figure out. So, ayan. Let's start with yung mga juniors ko. Wow, juniors. Sila Prince, sila Sean, sila Alex, sino pa ba? Sila Abo. Yan, sila yung mga, yung mga juniors ko na minsan nag-chat pa din. Sabi, hi ate, musta ka na? And si Alex pala, is balak kong makipagkita sa kanya pag hindi na ako masyadong busy. So, mga around December, makikipagkita ako sa kanya. And balak ko din pumunta dyan. Hindi ko na lang sasabihin kung kailan. Basta pupunta ako dyan. Tapos, sa mga singers ko, pinaka-grateful ako talaga sa lahat is sila Kuya Prince. Yan, sila Kuya Prince, sila Kuya Rasley. Ayan, so, si Kuya Prince muna. Oh my God. Si Kuya Prince, malaki naging niya sa akin. Malaki naging help niya sa akin. Sa totoo lang. Parang, hindi naman niya parang pinapakita lahat. Pero yes, niya yan. Pinapakita niya, may pinapakita siya sa akin. Tapos, dahil din sa kanya, starting grade 7, kilala ko na siya. Dahil sa kanya, nag-boost yung confidence ko a lot. So, tinutulungan niya ako ng time na yun. Ganito, be. Tapos, sa kanya ako nag-start na matuto ng captions committee. So, yung mga nagagawa ko na ngayon is with this guidance before na dapat ganito. Dapat ganito yung guide mo. Dapat pwede ka mag-AI, yung mga ganun ba, na tips na galing sa kanya. Tapos, ganito yung gawin mo, ganun, ganyan. So, I love Kuya Prince a lot, sobra talaga. And here comes, si Kuya Rasley. Sila talaga yung honorable mention ko. Then, si Kuya Rasley is a person that I am with since grade 7 din. Tapos, si Kuya Rasley, yun nga, I call him Tatay Rasley. Kasi, medyo pagkatatay talaga. Tapos, hindi siya more on akads yung naging, niya. All-rounder siya. From starting sa naging love life ko, sa sarili ko mismo, akads, sa mga ganap ko sa buhay. Minsan mag-chat yan, ganito ba, ganyan. Sabihin ko, Tay, anong masasabi mo? So, kahit hindi ko siya full on detail, actually, is, ganun, malaki din talaga yung, nabigay. And the rest of the family, of Yes-O family, is actually, yung nakuha ko sa kanila, is, yung experience, yung happiness, yung safe place na every time na magkakasama tayo, ang saya, alam niyo yun. The best yung mga moments na, kunyari, alam natin bawal sumayaw during event. Tapos, sasayaw-sayaw pa rin tayo. Yung,
nag-bullets dun sa may Science Expo. It's the small things, but I cherish them the most. I literally cherish them. Ganon siya kaan sa akin. So, ganon yun. Tapos, ayan. So, hi ulit. Ayan. So, may mga gusto kong idagdag sa grade 9 ko. Yes, so sabi ko nga post talaga sa video ko, ang pinakamagiging mahaba ko is grade 9. Because, yun yung pinakamarami kong naging experiences. And, yun yung taon na I felt na sobrang tagal matapos. As in, ang tagal niya. So, ayun nga, I experienced ng bullying. Okay rin na, naka-experience din naman ako ng, at least ng maayos na, maayos na environment outside but it's outside the classroom. Hindi siya sa loob ng classroom namin. Tapos, parang diba, minsan sasabihin mo sana sa loob na lang ng classroom kasi mas nagtatagal ka sa loob diba, ganon. But, sadly, hindi siya ganon. Dami kong natutunan. Hindi nakakapagtaka na marami akong natutunan coming from that school year. Natutunan ko na I don't have to please everyone kasi napaka people pleaser ko before. And nung time na yun, hindi ko kasi na-please or hindi mo mapiplease, hindi ko na-please lahat. And hindi ko kailangan gawin yun. Tapos, pangalawa is I have to trust myself more. Third, kailangan kong yung sarili ko is unahin ko. Yung ganon. And you should disregard other people's thoughts sa'yo. Kasi what matters in the end is yung nakikita mo sa sarili mo, your well-being. Although yes, mahirap siya pag may sinasabi yung iba sa'yo kasi baka maging iba yung tingin sa'yo ng tao. But, sabi nga nila, it's their loss for not knowing the whole story. So, bali, ito yung storya kung bakit parang siguro, hindi makikita talaga yun ng buo ng ibang tao na hindi nakikita ng buong tao na parang may nangyari talaga sa akin. Honestly, hindi siya visible kasi natatago ko siya. Tago ko siya sa friends ko lang and family ko. Sa family ko lang siya nakapalibot. Hindi ko siya naisabi sa iba. Maliban na lang din talaga sa mga taong napagsabihan ko kasi minsan hindi ko na kinakaya So, I have to rant out. So, nakapag-rant out ako sa kanila nung time na yon during that period. So, sila yung mga nakakausap ko nun. So, ayun yung mga natutunan ko. Natutunan ko din na kung hindi yung mga kaklase mo, may ibang tao. Hindi lahat nasa deeper cut din na naging kaklase mo is ganun na talaga kayo until the end or lahat magiging ganun mo in that case, diba? So, although, ang dami talagang struggles, but do I regret? Honestly, 50-50 siya. I regret na hindi ako umalis agad nung grade 9. And I also regret, I also don't regret for not leaving. Kasi, at some point, masaya rin naman may mga projects, yung mga sayo-sayo namin. Yung orgs ko, nakaranas ako ng, syempre, the fun na nakuha ko, and hindi ko ipagpapalit yun. Minsan talaga nalilimutan ko na lang yun. Yung mga bad memories, dahil dun sa mga naranasan ko nun, ayan, sa yung mga good memories na naranasan natin. So,
lesson learned, ang dami. Yun nga, ang dami talaga. And I'll leave you with a quote na you don't have to be a people pleaser to be happy yourself. Kasi minsan, dahil sa kakaplease natin ng ibang tao, nalilimutan na natin yung sarili natin. And kasi talaga, nag-please talaga ako nun. Like, naging total people pleaser ako. Kasi sabi ko, gusto ko maging ka-close ng mga to. But, syempre, alam ko rin yung sarili kong worth. So, I disregard that thought na people pleaser. And instead, be yourself, na hindi mo siya isisisi kung ikaw ay isang people pleaser. I urge you to stop. Yun lang masasabi ko. It's a life-changing na syempre maggugulat yung tao sa'yo. Bakit ka nang bago? But sometimes yung bago na yun, kung sa kanila hindi sila nag-benefit sa bago na yun, ikaw magbe-benefit ka. Yun yung para sa akin na mararanasan mo. So, okay lang na makakaranas ka, and sana, coming from me, na girly pop, I wish talaga for you other girlies and other people na sana hindi yung maranasan kung ano yung naranasan ko. Kasi, I didn't take it well, and I don't know if other people would also take it well na hanggang ngayon is nandito pa rin. Alam niyo yun. Gets nyo na yung point ko kasi ano siya sa generation natin. So, that's all. And ang isusunod ko na is yung aking mga nararanasan na ngayon sa grade 10. Dito sa Diorama. So, Pasay City West, then we're going to transition here sa Diorama. So, nagpa-post na rin ako ng Diorama ko. And, ipapagpatuloy ko na tong vlogging ko. Wow! Basta hindi ako tatamarin. And maybe I'll post a new vlog later. Pag na-post ito, baka magkaroon ulit akong vlog. Hindi pala, di ko sure kasi 2 days yung event namin. So, ayan. See you guys on the next vlog, on the next video. Bye-bye!